Blessed evening everyone, everybody. Welcome po sa Crossover Moment. Ngayon po ay today is Wednesday, September 3, 2025. Ako po ang inyong makakasama ngayon, Pastor Ralph Garingo from Crossover Family, Crossover Christian Family Church, no, CCFC. Ang inyong katawid, ang inyong ka-crossover. It's my pleasure po na kayo po ay aking imbitahan sa ating pong pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. At ang ating pong tinatalakay ngayon this month is about worship, no? At ito po ay ginaganap, isang buwan po ito mga kapatid. At ito po ay ginaganap tuwing alas 7 ng gabi from Monday to Saturday, mga kapatid. Just a glimpse, ano po ba ang crossover? Ang crossover po, ito po yung kung saan crossover moment, ito po ay kung saan tayo po ay secret moment, no? Nakakaranas ng secret moment na kung saan tayo po ay nakakaranas ng turning point o fresh start ng ating mga buhay na kung saan ang Diyos po ay tinatawag tayo sa isang panibagong karanasan, pakipagrelasyon sa Kanya, ng isang malalim na relasyon sa Kanya, sapagkat ang Diyos hindi lang po siya Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos po siya ng karanasan at nais po niya sa araw-araw ng ating mga pagtawid sa buhay, iba-iba man po ating tatawiran, at di ito madali, pero gusto niyang makasama natin sapagkat yan po kanyang pangako, that He will never leave us, nor forsake us. No? Kaya po, ang crossover moment po ay ito po ay halaw doon sa karanasan po ng mga Israelita kung saan sila po ay tumawid mula doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang ibig sabihin ng Ehipto ay pagkaalipin, bondage, sakit, karamdaman, kahirapan, tungo sa lupang pangako. Yun po yung Kanaan. No? Doon po sila dadaling ating Panginoon. Ito po yung pangalawang pagtawid nila. Yung una ay pulang dagat sa pamumuno po ni Moses, at si Moses po ay nawala na. Ito po yung pangalawa, in fulfillment po ng pangakong ito ng ating Panginoon, through Joshua naman. At sila po ay tumawid sa Jordan River. So, yun po mga kapatid. Kaya, isilang po kayo dyan mga kapatid, at tayo po ay magpapasimula na sa ating pong talakayin. So, blessed evening po sa lahat ng mga naka-online at mag-online pa. Welcome po mga kapatid. Ang ating pong tatalakayin is about worship, no? Kung saan, dito po sa Matthew chapter 22 verse 37, sa Tagalog ko na po babasahin mga kapatid. Ang sabi rito sa Mateo chapter 22 verse 37, kung kayo po ay nagbubukas ng inyong Biblia, ako na pong babasa. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So what it means, loving God, no? With all our heart, with all our soul, and with all our mind, no? Ano po ibig sabihin natin mga kapatid? So una, dalawang bagay lang po ang tatalakayin. Una mga kapatid, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na sa aming pong bulay-bulay na salita, mangusap po kayo, at ayaang patuloy na magkaroon po kami ng kahandaang mangarap sa aming puso na matanto namin ang kalooban mo, at di lang pagtanto ng kalooban mo, kundi may apply po namin ang katotohanan ito sa aming mga buhay at makita po namin ang bunga ito, bunga na kung saan nasa sentro ang aming mga buhay at patuloy kang maluluwalhati sa aming mga buhay. Itong ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, what it means mga kapatid, balik tayo doon. What it means to love God with all our heart, no? Sabi po dito mga kapatid, it means that we should place God, o place God first, no? Ilagay po ang Diyos sa dapat niyang lugar o karapat-dapat niyang paglugaran sa ating mga buhay. It means that we value God above all else. Like David po mga kapatid, marami pong dinesire si David, but one thing kanyang dinesire, sabi doon sa Psalms, no? One thing have I desired, that I will seek you after. Namanahan po sa presensya ng Panginoon. Ano po ba ang pagsamba? Ayun po
pananatili sa kanyang presensya. Hindi po nangangahulugan na hindi ka na matutulog o hindi ka na gagawa ng ibang mga bagay, kundi po yung sa iyong mga ginagawa sa iyong buhay, sa aspeto ng lahat ng ginagawa mo, ay ito'y pinapatungkulan siya, mga kapatid. Seemingly na siya po yung great audience natin, no? The unseen guest and a quiet listener ng ating mga buhay. When we say putting God first, mga kapatid, siya po yung top priority. Kung meron po tayong mga list of things na gagawin sa buong maghapon, kung naging kaugalian po niyo, mga kapatid, ito po yung kung saan meron kang mga list, ano ba yung priority, ano ba yung pangunahin, ano ba yung primary, no? Yun po yun, mga kapatid, siya ang primary, no? Na priority, kung meron po tayong unahin, siya ang ating unahin. Yun pong ibig sabihin noon. Alam po marami tayong mga pangarap, mga plano, decision, no? Naisin, desire sa ating mga buhay at gustong gawin lalo sa buong maghapon. But remember, mga kapatid, sabi po ng Bible, trust in the Lord with all your heart, acknowledge Him, no? In everything we do. So, it means, mga kapatid, siya talaga yung naglalaman ng ating puso sa ating mga ginagawa. And putting God first, ibig sabihin, recognizing Him sa buhay natin na kung kalooban niya yung gagawin natin o hindi. So, in everything we do, we should honor God. Ano ibig sabihin we should honor God? With a sincere heart, mga kapatid. Yung tapat na puso, yung dalisay na puso, mga kapatid, na minsan hindi naintindihan ng tao, pero ang mahalaga, kapatid, ginagawa natin sa Panginoon at siya ang ating pinagtutungkulan ng ating mga ginagawa. Yung totoong puso, mga kapatid. Means, pagka we should placing God first, kasama po rito, mga kapatid, recognizing His supreme word, no? Yung kahalagahan niya, supreme. Kung meron pong, di ba, supremo, sabi nga, pinakamataas na kahalagahan, lugar, no? Ano bang halaga ng Diyos sa buhay mo? Gaano mo siya pinapahalagahan sa buhay mo? And pagka sinasabi yung recognizing His supreme word, mga kapatid, in a way that we respond with love, obedience, surrender, and reverence, mga kapatid, yun po yun. No? Sa pagtugon ng ating pagmamahal sa Kanya, no? Minamahal natin siya, sabi nga doon, buo eh. No? Hindi lang po yung kakaunti, tira-tira, kundi buo, sabi doon. With all, not half, sabi po doon, with all our heart, buo. No? Hindi po yung kalahati, hindi yung 88%, but everything, mga kapatid, sapagkat hindi po lugi ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ho, sabi doon, responding with love, no? At pagsunod sa Kanya, kapatid. Yung ating undivided devotion, no? Loyalty. Meron po tayong pagtatapatan ng ating buhay, pagsasandalan ng ating mga buhay, siya po yun. Pag say complete surrender, spirit, soul, and body. Sabi nga doon yung buong puso, kaluluwa, at pag-iisip, yung entire. Kaya nga, lagi po sinasabi, if the Lord is not Lord of all, He is not Lord at all. No? Kung hindi po siya tunay na Diyos ng ilang bahagi ng buhay, kung hindi mo sinusurrender ang ilang bahagi ng buhay mo, hindi siya tunay na Diyos ng buhay mo. Hindi siya tunay na may-ari ng buhay mo, sapagkat meron ka pang reservation. So, yun po yung complete surrender. There is no reservation. Wala kang pinag-alalaanan ng ilang bahagi ng buhay mo, kundi lahat ay ibinibigay mo sa Panginoon, yung lahat. Kaya po, yun ang pinaka talagang decision dapat po natin gawin. Kaya kabuuan po ng ating pagkatao, nasa Kanya natin hinahangad ang kapunuan nito, ang kabuuan ng ating pagkatao. Ikalawang bagay, pag-align ng ating mga gawa, aligning our action with God's will. Yung pong tunay na worship ay naglalaman po ito ng paglalagay ng ating mga gawain sa Kanyang kalooban. In everything we do, not just act of outward of reverence po ito, mga kapatid. Hindi lang po yung panlabas na ginagawa natin. We are aligning our action with God's will. Kabahagi po siya ng ating mga pangarap, ng ating mga desisyon, ng ating mga layunin, ng ating purpose.
Hindi lang po siya pantakip, no? Panakip-butas o panapal-butas. Hindi lang po siya cabinet, no? Medicine cabinet. Kapagka danger, may sakit ka, buksan mo, and then sarado na. O kaya, parang genie, no? O lumabas ka dyan, na sinasabi mong my wish is your command. Hindi lang po ganun ng Panginoon, kapatid, yung wish natin. Inutusan natin ng Diyos. Dapat po tayo ang magpapailalim sa Kanya. Hindi po siya ang sumusunod sa atin. So, yun nga po yung pagkasabing lordship, siya ang ulo. Tayo po yung nasa ilalim. Hindi po pwedeng dalawa ang ulo. No, Diyos siya, at Diyos ka rin ng buhay mo. Hari siya, hari ka rin ng buhay mo. Wala akong pagkakabilan sa dragon. Ang dragon po ay namumuhi ang Panginoon sa dragon. Sapagkat, ano po yun, no? Dalawa ulo. Dapat po isa lang. At wala akong kaayusan ng buhay natin kapag dalawa ang naghahari. Kahit po sa iglesia, mga kapatid. Sa iglesyang ilalagay ng Panginoon, dapat po talaga merong pansamantalang tagapanguna. No? Hindi po lahat leader. Bagamat may leader lahat, pero dapat po ang Diyos ay meron siyang ilalagay na leader kahit temporary, at least merong susundang tagapanguna. Yun po yun, mga kapatid. Kaya, yun po, no, mga kapatid, not just using him, no, but in every kahit po before tragedy, like Daniel. Hindi po ba si Daniel, try siyang nanalangin sa Panginoon, hindi natinag ng pananakot, hindi natinag ng mga trabaho niya kasi 3 hari ang kanyang pinaglingkuran, dumaan sa kanyang buhay at di siya nasilipan. Yung huli lang nga po yung siya ay kinainggitan at siya ay sinumbong sa hari at siya ay itapon sa lions din. Pero nandun pa rin po ang Panginoon eh. No? Tinatangan siya ng masama na hindi totoo. Ginawa lang ho niyang unan yung mga mabangis na leon. Kaya ho, yung mga nagsumbong na yan, nagalit ng hari, ay nasa bungad pa lang ng bibig ng then yung pong mga nagsumbong, tinalo na sila ng nilapalahat sila ng mga gutom na leon. Samantalang si Daniel po ay ginawa niyang kamay ngayon dahil kasama niya ang Diyos. Yun po ang mahalaga ng kapatid na mararanasan natin ang pagsama ng Panginoon kapag tayo ay nilalagay natin ang ating sarili align with His will. So, yun po mga kapatid, no, hindi na antala sa anumang panahon at sitwasyon like Daniel. Kundi ito rin po ay paggamit ng ating mga talento, oras, panahon, kakayahan, no, ng ating mga tinatangkilik, yamang alam natin ng lahat ay mula sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Lahat ay galing sa Panginoon yun. Wala tayong pwedeng ipagyabang. Sabi nga, only by grace, biyaya, kaloob, regalo. Lahat po ng ating meron ngayon, regalo, we are just mere manager of everything. God's property. Na siya ang tunay na may-ari ng lahat. So, ang tanong ko ngayon, kapatid, how you are using them? Yung talento mo, oras mo, panahon mo. Kapatid, huwag sayangin sapagkat ang mga bagay na yan ay lilipas, ang mga bagay na yan ay mawawala, at yan po ay isang pribilehiyo, yan po ay panapanahon po yan, may panahon ng lahat. Kaya habang tayo binibigyan ng Panginoon ng buhay, panahon, lakas, kapag ipagaan natin sa Panginoon yan. Kilala natin kung sino ang ating manlilika, sino ang karapat-dapat na mabigyan ng karangalan, mapupurihan sa mga bagay na ating pong tinatangkilik at tinatanggap sa Panginoon. So, sa ating pong mga desisyon, nasalain natin ang mga ito sa kanyang hayag na kalooban. No? Sa magitan ng kanyang mga salita. Ito po yung Biblia. Na pagkasalain mga kapatid, what it means? Huwas na natin ang ating pananampalataya. Meron tayong pinaniniwalaan pero hindi natin alam, sablay pala yun. Kaya ayaw ng Panginoon inuhulaan natin ang ating pagsamba, pagkilala, paglalagay sa kanyang pwesto, sa ating mga buhay, no? Ang ating pananampalataya, ang ating pagpagunay sa kanya. Kaya ipawasto natin kapag nabasa natin sa ng Panginoon, pabago tayo, no? Patuwid tayo. Isuko natin, pailalim natin sa Panginoon, sa kanyang kapamahalaan, ating buhay. Kaya ang salita po ng Panginoon, hindi ito para sa mga ministro lang, hindi ito para sa mga
matataas na ranggo lang ng iglesia, kundi ito'y para sa lahat. Ito'y love letter ng Diyos para sa atin, para malaman po natin yung kanyang puso, yung kanyang damdamin. Inialad po niya ang kanyang kalooban para sa atin, yung kanyang plano para sa atin, no? Yung gusto niya mangyari sa buhay natin, at yung pananampalatayang dapat po nating paniwalaan at tayuan sa ating mga buhay. At maranasan po ang resulta nito, bunga nito, kapag ating tinayuan at sinunod ang mga salitang ito. Kaya maging ating puso, minsan po nadadaya yan, pasala po natin mga kapatid, ang ating mga damdamin. Minsan malamig, minsan malagihay. No? Kaya pasala natin ang ating mga kilos sa kanyang kalooban. Sa kanyang hayag na kalooban, no? Yung kanyang salita. At di mo natin ito inuulaan, mga kapatid. Maging ating pag-ugnay sa kanya. Nakala natin tama na yung ating ginagawang ganito, no? Yung pagsamba natin, yung pagkakaloob, pagpupuri, hindi po natin alam. Minsan maraming palang sablay na tayong ginagawa sa ating mga buhay. Kaya maging sa ating mga decision ang ginagawa. Kaya ang kanyang salita, no? Ito po yung kanyang hayag na kalooban sa ating mga buhay. Kaya ipagamit po natin, no? Ang anumang aspeto meron sa ating mga buhay para sa kanyang kalwalatian. Kaya po, ang tunay na pagsamba ay binubuo po ng ating buong pagkatao. Okay. Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 10:31, kung hindi ako nagkakamali, sabi, in everything we do, we eat or drink, consider po natin ang ating audience, ay ang Panginoon. Kaya what we need to do, mga kapatid, develop a heart of reverence to Him. Ma-develop po, mga kapatid, i-cultivate natin yung puso ng pagrespeto sa Kanya. Yung pagrespeto sa Kanya, hindi yung takot tayong maparusahan, kundi takot tayong masaktan, masugatan ng puso ng ating Panginoon. Yun po yung pagmamahal sa Kanya, reverence. Ginagawa dahil mahal natin, hindi dahil sa takot tayong maparusahan. No? Yun po yun, mga kapatid, para masaktan siya. Ibig sabihin, recognizing everything na ma-develop po sa atin na lahat ay galing sa Panginoon. Sa Kanya ako galing ang lahat. At the same time, recognize, i-develop po natin, mga kapatid, yung kanyang His Supreme Word, no? Sa buhay natin. Lagi natin alalahanin kung saan siya dapat lumugar. Ano ang halaga niya sa buhay mo. Ang isang bagay kapag mahalaga, kapatid, pinapahalagan mo, ayaw mo basag, ayaw mong magasgasan, di ba? Ayaw mong madumihan, ayaw mong, ibig sabihin, masaling o sino man. Ganun po yun sa Panginoon. Na yung kaluwalhatian niya, mga kapatid, huwag madungisan ng ating mga buhay, sa ating mga buhay. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, kung merong tunay na pagsamba, walang iba kundi ang ating buong pagkatao. Yan po ang naglalaman ng tunay na pagsamba, yung ating buong pagkatao. Hindi yung mga bagay na ginagawa natin, hindi mga pag-awit, hindi yung mga pagsayaw, hindi yung mga pagbibigay lang. Bahagi po yun, pero hindi rin ang pangunahin. Sapagkat ang tunay na pangunahin ng pagsamba ay yung ikaw, kung sino kasarapan po ng ating Panginoon. Kaya we should acknowledge Him daily, no, before doing everything, even after, no? Huwag lang po yung during danger, kundi bago dumating yung danger, like Daniel, no? Ay ginagawa na po niya. Kaya nung dumating ang danger, handa siya. Alam niya ang kanyang gagawin dahil ang Panginoon po ang naging gabay niya sa kanyang buhay. Naalala ko po si Joshua, the time na sila po ay pinagtulong-tulungan ng mga tatlong bansa. Ano yung ginawa nila? Sumamba po sila sa Panginoon. Ang kayuno, sumamba sa Panginoon. At hindi lang ho yun Hindi before and after the fight and after the victory, they worship God. Mga ganun po tayo, mga kapatid. Hindi lang ho ang pagsamba pagdating sa linggo sa bahay, sa simbahan, pagdating sa bahay, hindi na. Hindi ho ang tunay na battle after the service, after the church, mga kapatid, nandun yung talagang digmaan. At saan natin nilalagay ang Panginoon sa panahon ng ating pag-uwi. Dapat po, sa panahon ng digmaan, tagumpay,
lagi nating ipatungkol sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan. Yung grateful heart, yung isang mapagpasalamat na puso na kung saan ay yung grateful heart na sinasabi ron. Develop po natin yun. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat. That God is worthy of all our honor. God is to be worshipped and honored. Ibigay po natin sa Kanya duly to His name alone. Yun po, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin. May this message, mga kapatid, spark a fresh start sa yung crossover experience with our loving God who has compassion in you. Nawa ito po ay magpasimula ng apoy ng isang panibagong pasimula ng iyong buhay sa pagtawid, nakasama ang Diyos na kung saan ay puno ng kahabagan sa bawat sa sa atin. Remember, God cares. Ang Panginoon po ay nagpapahalaga sa atin. At hindi lang po siya nagpapahalaga sa atin, kundi karapat-dapat po siyang tumanggap ng ating pagluwalhati, pagsamba for what He has done and continue to do sa buhay po natin. Knowing that kung ano po yung pinasimulan niya, tatapusin niya ito sa ating mga buhay. Ang tanong ko po uli ngayon, mga kapatid, do you allow Him to do it in His own way, in His own time? Kasi sinabing surrender, wala na po tayong sariling pagpili doon kung hindi siya ng kapatid ang siyang pinungunan natin. Papangunahin natin ang Panginoon sa buhay natin. And remember, kapatid, as you do it, your crossover experience will start now sa buhay. Let us pray. God, we're so thankful for this evening message, Lord. Panginoon, inayag niyo ang laman ng aming mga puso ngayon. Kung may mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo, patawarin kami, mga bagay na ginagawa, mga desisyon ginagawa, maaaring nakatalang mga desisyon gagawin po namin sa mga panahon dating. Hindi po namin masalain nito. At alamin mo, Panginoon, ang motibo bakit namin ginagawa ang mga bagay ito. Nawa, ang motibong ito ay patuloy kong maparangalan, magbigay kalulapian sa iyo, magbigay daan, O Diyos, na makilala ka ng aming mga kapitbahay, ng aming pamilya, ng aming mga churchmate, lahat ng mga taong hindi pa nakakilala siya. May our life, our talent, treasures, and even our time, Panginoon, magamit po namin, consuming them, Lord God, for nothing, but magamit po ito, Panginoon, para ikaw ang siyang patuloy na maparangalan at malunghati sa aming mga buhay. Dakilain kang patuloy, Lord, sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, marahil they are struggling with their strength, Panginoon, sa mga tagapakinig po namin ngayon na marahil hindi pa nila tunay tinatanggap ka bilang Panginoon kanilang mga buhay, hindi pa tunay na pagsuko ng lahatan sa kanilang mga buhay. May this, Lord God, spark a fresh start, Lord, that they will totally surrender their life to you, knowing, Lord, you are in control of everything and you know what you are doing, hindi ka nahuli, hindi ka nanghula, Panginoon, sa iyong ginagawa. At laging tumpak sa iyong oras at panahon, Panginoon, yung pagkilos sa iyong mga buwas. As you allow you, Lord God, to do it in your own way and in your own time, Lord God. Be glorified, Lord God, sa CCFC family, and even, Lord, sa mga kapatid po namin, mga ibang nasa church na mga aring nakikinig. Lord, kayo po, Panginoon, siyang manguna. Bless our brethren, O Lord God. Patuloy na rin mo kalooban mo sa kanila. As we read your word, Lord, speak to us. And kami rin, Lord God, willingly surrender na, Panginoon, pinapailalim namin ang aming kalooban, aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong hayag na kalooban ng iba kundi ang salita, ang Biblia. Dakila kang patuloy sa buhay namin at sa ministeryo na po naglilingkuran. Maging kadakilain ka sa bawat bagay na ginagawa at pagkagawin sa inyo. You all the glory, you all the praise. In Jesus' name. So, thank you po for watching us, listening, and ulitin ko po mga kapatid,
ang yung crossover experience begins and start today sa buhay mo as you allow Him. God bless us all. Good evening po. Amen.